Isang pulubi ang nakakita ng walang limitasyong credit card ng milyonaryo sa kalsada, at ang kanyang hiningi kapalit ay nagpaluha sa milyonaryo. Ang sikat na araw ay matindi sa Barangay San Isidro, isang maliit na komunidad sa baybayin ng Palawan. Dito, ang mga bahay ay magkakadikit, at ang mga kwento ng mga tao ay nagkakasalubong tulad ng mga alon sa karagatan. Sa gitna ng komunidad na ito, isang batang babae na nagngangalang Ligaya di Makulangan ang tahimik na naglalakad. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa habang hinahanap ang anumang bagay na maaaring magamit. 17 taong gulang si Ligaya, matalino at mabait, ngunit puno ng lungkot. 3 taon na ang nakalipas nang mawala ang kanyang ina sa isang malubhang sakit, at mula noon, ang kanyang ama na si Mang Ernesto ay nagsumikap na pakainin sila. Isang mangingisda si Mang Ernesto, ngunit dahil sa bagyo at kahirapan, nahihirapan silang kumita ng sapat. Ligaya, tulungan mo ako dito, sigaw ng kanyang nakababatang kapatid na si Malaya, na abalang nagtitipon ng mga plastik na bote sa baybayin. 10 taong gulang si Malaya, masayahin at puno ng pag-asa, kabaligtaran ng seryosong kapatid. Sandali lang, Malaya. May nakita akong. Tumigil si Ligaya sa pagsasalita nang may mapansin siyang kumikinang sa buhangin. Isang maliit na susi na gawa sa ginto, na may nakaukit na mga letra, yen. Dinampot niya ito, pinagmasdan ang makinang na bagay sa kanyang palad. Ano yan, ate? Tanong ni Malaya, lumapit sa kanya. Isang susi. Mukhang ginto, bulong ni Ligaya, iniikot ang susi sa kanyang mga daliri. Dapat nating ibigay ito kay tatay. Tumakbo ang magkapatid pa uwi, ang mga paa nila ay nagpapaikot ng buhangin. Ang kanilang bahay ay isang simpleng kubo na malapit sa baybayin, sapat lamang para sa kanilang maliit na pamilya. Natagpuan nila si Mang Ernesto na nagkukumpuni ng kanyang lambat, ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo mula sa maraming taon ng paggawa. Tatay, tingnan mo ang nakita ni ate, sigaw ni Malaya, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa excitement. Iniabot ni Ligaya ang susi sa kanyang ama. Nakita ko ito sa baybayin, tatay. Mukhang mahalaga. Pinagmasdan ni Mang Ernesto ang susi, ang kanyang noo ay nakakunot. Ito'y hindi karaniwan, sabi niya. Posibleng pagmamay-ari ito ng isang mayamang tao. Dapat nating alamin kung kanino ito. Pero tatay, protesta ni Ligaya, pwede nating ibenta ito. Baka makabili tayo ng gamot para sa ubo mo at pagkain para sa isang buwan. Umiling si Mang Ernesto. Anak, kahit nahirap tayo, hindi tayo kumuha ng hindi atin. Kapag ginawa natin ang tama, babalik ito sa atin sa tamang paraan. Napabuntong hininga si Ligaya, ngunit sumasang-ayon siya. Palaging nagturo ang kanyang ama ng katapatan at integridad, kahit nasa gitna ng kanilang kahirapan. Kinabukasan, dinala ni Mang Ernesto ang susi sa munisipyo, umaasang may makakakilala nito. Ang balita tungkol sa natagpuang susi ay kumalat sa maliit na komunidad. Narinig ko na sa Puerto Princesa, may bagong resort na binubuo, sabi ng kapitbahay na si Aling Minda. Pagmamay-ari ng pamilyang Makaraeg. Napakayaman nila. Baka sa kanila yan. Ang apelyidong Makaraeg ay kilala sa buong Palawan. Si Benjamin Makaraeg, isang negosyanteng ipinanganak sa kahirapan ngunit yumaman sa turismo, ay kilala sa kanyang mga hotel at resort. Ngunit kilala rin siya sa kanyang katapangan at kawalan ng konsiderasyon. Isang linggo ang lumipas at walang nakakuha ng susi. Habang naglalakad si Ligaya sa bayan isang araw, nakita niya ang isang grupo ng mga mamahaling sasakyan na dumating sa munisipyo. Mula sa pinakamalaking kotse, isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas, ang kanyang presensya ay nag-utos ng respeto at takot. Si Benjamin Makaraeg, bulong ng isang tindera sa kanya. Tumayo si Ligaya sa isang sulok, pinapanood ang mga nangyayari. Kasunod ni Benjamin ay isang binatang may edad na halos katulad niya, marahil 20 taong gulang. Mataas at gwapo, may aroganteng tingin sa kanyang mga mata. Si Makisig, paliwanag ng tindera. Ang anak at tagapagmana. Nilapitan ni Ligaya ang grupo, hinihila ang kanyang simpleng bestida pababa. Pasensya na po, sabi niya, nahihiya. Narinig ko po na may hinahanap kayo. Baka po yung susi na nakita namin. Ang tingin ni Benjamin Makaraeg ay bumagsak sa kanya, ang kanyang mga mata ay kritikal. Ikaw ang nakahanap ng susi ko. Tumango si Ligaya. Ang pamilya ko po. Ibinigay namin ito sa munisipyo kaagad. Kaya nandito ako ngayon. Naglabas si Benjamin ng isang sobre mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na reward para sa iyong katapatan.
Bago pa makasagot si Ligaya, nagsalita si Makisig. Bakit ka nag-abalang ibalik ito, ha? Tanong niya, ang kanyang tono ay mapanghusga. Para sa reward. Alam mo bang gaano kahalaga ang susing iyon? Namula si Ligaya sa hiya at galit. Hindi po para sa reward. Ginawa lang po namin ang tama. Tama? Tumawa si Makisig. Sa mundo ngayon, walang nagbabalik ng isang bagay na ginto maliban kung may hinihintay silang kapalit. Makisig, saway ni Benjamin. Sapat na. Ngunit hindi tumigil ang binata. Tingnan mo siya, Itay. Halatang mahirap. Sino ang maniniwala na hindi niya ginawa ito para sa pera? Nanginginig sa galit, hindi alam ni Ligaya kung ano ang gagawin. Sa kanyang gilid, lumapit ang kanyang ama, ang kanyang tindig ay matatag kahit na mas maliit siya kay Benjamin. Senor Makaraeg, sabi ni Mang Ernesto, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Ang aking anak ay hindi nagsisinungaling. Hindi namin kailangan ng reward. Ibinalik lang namin ang susi dahil ito ang tama. Napatigil si Benjamin, tinitingnan ang mangingisda at ang kanyang anak. May kung anong emosyon na dumaan sa kanyang mukha, paghanga, marahil o pagkagulat. Nauunawaan ko, sabi niya sa wakas. Patawarin mo ang aking anak. Minsan, nakakalimutan niya ang kanyang mga magagandang asal. Binigyan niya ng matalim na tingin si Makisig, na umiwas ng tingin. Inilagay ni Benjamin ang sobre sa kamay ni Mang Ernesto. Tanggapin mo ito, hindi bilang bayad, kundi bilang pasasalamat. Ang susing iyon ay nagbubukas ng isang mahalagang bagay, hindi lamang sa akin, kundi sa maraming tao sa Palawan. Nag-alangan si Mang Ernesto, ngunit sa huli ay tumanggap siya ng sobre. Salamat po. Habang paalis na ang mga makaraeg, lumingon si Makisig at nakita si Ligaya na nakatitig sa kanya. Sa loob ng isang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo, at parang may kidlat na dumaan sa pagitan nila, hindi dahil sa pagkaakit, kundi sa isang uri ng hamon. Hindi ko gusto ang batang iyon, bulong ni Ligaya sa kanyang ama, habang naglalakad sila pauwi. Huwag mong husgahan agad, anak, sabi ni Mang Ernesto. Ang bawat tao ay may sariling kwento. Hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan niya. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Ligaya sa kanilang maliit na balkonahe, pinapanood ang buwan na sumisilip sa karagatan, hindi niya maiwasang isipin ang mga makaraeg. Anong uri ng susi ang nagdudulot ng gayong halaga sa isang taong may lahat ng bagay? At bakit pakiramdam niya na ang susing iyon ay magbubukas ng higit pa sa isang simpleng kandado? Hindi niya alam na ang kanyang simpleng pagkilos ng pagbabalik ng susi ay magbabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi ng buong komunidad ng San Isidro. At ang binatang si Makisig Makaraeg, na kanyang kinamuhian sa unang pagkikita, ay magiging isang mahalagang bahagi ng kwentong iyon. Sa malayong bahagi ng bayan, ang isang lumang bahay na bato na matagal nang nakatiwangwang ay naghihintay. Ang mga lihim nito ay nakakandado ng isang gintong susi na may mga letrang Yen, Benjamin Makaraeg, o marahil. Isang kahulugang mas malalim na hindi pa nalalaman ni Ligaya. 2 linggo ang lumipas mula nang ibinalik ni Ligaya at ng kanyang pamilya ang gintong susi. Ang reward na ibinigay ni Benjamin Makaraeg ay ginamit nila para sa gamot ni Mang Ernesto at para sa mga pangangailangan ng pamilya. Ngunit hindi maalis sa isip ni Ligaya ang kahulugan ng susi at kung bakit ito napaka-importante sa pamilyang Makaraeg. Isang maaliwalas na umaga, habang naglalakad si Ligaya sa palengke, narinig niya ang mga kababayan na nagbubulungan tungkol sa lumang bahay na bato sa dulo ng bayan. Narinig ko na bumalik na raw ang mga manggagawa sa lumang bahay ni Don Manuel, sabi ni Aling Rosa habang namimili ng isda. Na, sagot ni Aling Minda. Pagkatapos ng maraming taon, binili raw ni Benjamin Makaraeg ang lugar. Plano raw niyang gawing heritage hotel. Napahinto si Ligaya, nakikinig sa usapan. Ang lumang bahay ni Don Manuel ay isang malaking ancestral house na itinayo noong panahon ng mga Kastila. Sa loob ng maraming dekada, ito'y nakatiwangwang, tinatakot ang mga bata ng kwentong may multo raw doon. May nagsabi na ang susi raw na nawala ni Benjamin ay para sa isang lihim na silid sa loob ng bahay, dagdag ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Doon daw nakatago ang isang malaking kayamanan. Napangiti si Ligaya sa ideya ng kayamanan, ngunit hindi niya ito pinansin. Malamang na tsismis lang ito. Pagkatapos makabili ng gulay para sa hapunan, naglakad siya pauwi, ang daan ay nagdadaan malapit sa lumang bahay. Mula sa malayo, nakita niya ang mga manggagawa na nagpupumilit sa bakuran, nagtatanggal ng mga halamang gubat at naghahanda ng lugar para sa konstruksyon.
Pagkatapos, nakita niya ang isang pamilyar na figura, si Makisig Makaraeg, nakatayo sa beranda, nagbibigay ng mga tagubilin sa mga manggagawa. Binilisan ni Ligaya ang kanyang lakad, umaasang hindi siya mapapansin. Ngunit huli na. "Hoy, ikaw," sigaw ni Makisig. "Ikaw yung batang babae na nakahanap ng susi, di ba?" Tumigil si Ligaya, kinakabahan. "Opo." Lumapit si Makisig, ang kanyang mga mata ay nag-aaral sa kanya. "Anong ginagawa mo dito?" "Pauwi lang po ako galing palengke," sagot niya, itinaas ang kanyang basket ng gulay bilang patunay. Tumango si Makisig, mukhang hindi kumbinsido. "Maraming chismis tungkol sa bahay na ito. Nakikinig ka ba sa mga yon?" "Hindi po," sagot ni Ligaya kahit na interesado siya. "Wala po akong pakialam sa mga chismis." "Mabuti," sabi ni Makisig. "Dahil walang katotohanan ang mga yon." Tumingin siya sa bahay. "Ang lugar na ito may kahalagahan sa pamilya namin. Hindi lang isang negosyo." Nagulat si Ligaya sa tono ng kanyang boses, hindi ito mapagmataas tulad ng dati, kundi may halong lungkot. "Ang tatay ko ay determinadong ayusin ang lugar na ito," patuloy ni Makisig. "Hindi ko maintindihan kung bakit. Marami na kaming pera, marami ng negosyo. Bakit pa niya kailangang gumastos ng milyon-milyon para sa isang lumang bahay?" Hindi sigurado si Ligaya kung bakit nagkukwento sa kanya si Makisig, ngunit nakaramdam siya ng simpatya. Marahil may personal na kahalagahan sa kanya ang bahay na ito. Tumingin si Makisig sa kanya, parang nakakita ng kakaiba. "Possible." Tumingin siya sa palengke. "Nakatira ka ba dito sa San Isidro?" Tumango si Ligaya. "Buong buhay ko. Ang tatay ko ay mangingisda." "Kaya mo ba akong samahan bukas?" tanong ni Makisig na nagulat kay Ligaya. "Gusto kong malaman ang tungkol sa lugar na ito, sa mga tao rito. Kailangan ko ng tour guide." Natigilan si Ligaya. "Bakit ako?" "Dahil hindi ka natatakot sa akin," sagot ni Makisig, may bahagyang ngiti. "Lahat ng iba ay nagpapakatuwid kapag nakikita ako. Ikaw, tinititigan mo ako ng diretsyo sa mata." Hindi alam ni Ligaya kung ano ang isasagot. Ang aroganting anak ng isang milyonaryo ay humihiling ng kanyang tulong. "Babayaran kita," syempre, dagdag ni Makisig, na nakakabawas sa sandaling koneksyon na naramdaman niya. "Hindi ko kailangan ng bayad para ipakita sa iyo ang aking bayan," sagot ni Ligaya, ang kanyang pagmamataas ay bumalik. "Sasama ako para tulungan kang maunawaan ang mga tao rito. Para malaman mo kung sino ang maaapektuhan ng iyong proyekto." Nagsalubong ang mga kilay ni Makisig. "Hindi ko kailangang." "Bukas, alas 8 ng umaga, dito," putol ni Ligaya. "Magdala ka ng komportableng sapatos. Marami tayong lalakarin." Bago pa makasagot si Makisig, umalis na si Ligaya, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi niya alam kung bakit niya tinanggap ang imbitasyon, o kung bakit siya naglakas loob na kausapin siya ng ganoon. Ngunit may isang bagay tungkol kay Makisig Makaraeg na gusto niyang maintindihan. Nang gabing iyon, sinabi ni Ligaya sa kanyang pamilya ang kanyang plano. "Mag-ingat ka, anak," babala ni Mang Ernesto. "Ang mga taong tulad ng mga Makaraeg ay may sariling agenda. Huwag kang basta-basta magtitiwala." "Alam ko, tatay," sagot ni Ligaya. "Gusto ko lang malaman kung bakit importante sa kanila ang bahay na yon. At marahil, mapakinggan sila sa mga plano nila para sa ating komunidad." Kinabukasan, dumating si Ligaya sa lumang bahay ni Don Manuel eksaktong alas 8. Sa kanyang pagkamangha, naroon na si Makisig, nakasuot ng simpleng shirt at jeans, isang malaking pagbabago mula sa kanyang karaniwang forma. "Handa na ako para sa iyong tour," sabi niya, na mukhang medyo naiilang. Sinimulan ni Ligaya ang paglalakad sa palibot ng San Isidro, ipinapakita ang maliit na simbahan, ang paaralan, ang palengke, at ang komunidad ng mga mangingisda kung saan siya nakatira. Habang naglalakad sila, ikinuwento niya ang kasaysayan ng lugar, ang mga tradisyon, at ang mga hamon na kinakaharap ng mga residente. Dito, lahat ay magkakaugnay, paliwanag niya. Kung ang mga mangingisda ay hindi makahuli ng isda, ang mga tindero sa palengke ay walang maibebenta. Kung ang mga tindero ay walang kita, hindi sila makakabili ng gamot sa botika. Lahat ay apektado. Tahimik na nakinig si Makisig, na hindi inaasahan ni Ligaya. Inakala niya na magiging aburido ito o magpapakita ng kawalang interes, ngunit sa halip, nagtatanong ito ng mga matatalinong katanungan at talagang nakikinig sa kanyang mga sagot.
Ang tatay ko ay may plano para sa bahay ni Don Manuel, sabi ni Makisig habang naglalakad sila pabalik. Gusto niyang gawing heritage hotel na magbibigay ng trabaho sa mga lokal. Pero may mga plano rin siyang bumili ng malaking bahagi ng baybayin para sa isang resort. Natigilan si Ligaya. Ang baybayin kung saan nakatira ang mga mangingisda. Kung saan kami nakatira? Tumango si Makisig. Hindi ko alam ang lahat ng detalye. Pero alam kong determinado siyang magpatuloy. Pero yun ang aming tahanan, protesta ni Ligaya. Hindi kami maaaring basta-basta paalisin. May legal na proseso, sabi ni Makisig, ngunit nakita ni Ligaya ang pagdududa sa kanyang mga mata. Sa legal na proseso, palaging ang mayaman ang nananalo, sabi ni Ligaya, hindi na mapigilan ang kanyang galit. Ang mga taong tulad mo ay hindi nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mawalan ng lahat. Nagulat si Makisig sa kanyang outburst. Hindi ko sinabi na sumasang-ayon ako sa plano, Ligaya. Sinabi ko lang ang totoo. Tinitigan siya ni Ligaya, hindi sigurado kung dapat siyang paniwalaan. Anong halaga ang lumang bahay na ito sa inyong pamilya? Bakit nagpupumilit ang tatay mo na bilhin ito? Tumingin si Makisig sa lumang bahay, ang kanyang mukha ay nagdidilim. Hindi ko rin alam ang buong kwento. Ang alam ko lang, ang tatay ko ay may koneksyon dito. Madalas niyang sabihin na mayroong nakatago dito na napakahalaga. Ang kayamanan na pinag-uusapan ng mga tao, tanong ni Ligaya. Umiling si Makisig. Hindi ko alam kung may kayamanan talaga. Pero may isang silid na hindi pa namin napapasok. Ang silid na binubuksan ng gintong susi. Anong nasa loob? Tanong ni Ligaya, hindi na mapigilan ang kanyang kuryosidad. Hindi ko alam, sagot ni Makisig. Ang tatay ko lang ang may alam at hindi niya sinasabi sa akin. Pero anuman yon, ito ang dahilan kung bakit niya gustong protektahan ang bahay na ito sa anumang paraan. Napalunok si Ligaya, nararamdaman na may isang malalim na misteryo na nakapalibot sa bahay na ito at sa pamilyang Makaraeg. At sa hindi maliwanag na dahilan, nakaramdam siya ng pag-aalala na ang misteryo na iyon ay may kinalaman sa kinabukasan ng kanyang komunidad at ng kanyang pamilya. Habang tinitingnan nila ang lumang bahay, isang kotse ang huminto sa labas. Lumabas si Benjamin Makaraeg, ang kanyang mukha ay malupit habang nakikita niya ang kanyang anak na kasama si Ligaya. Makisig, tawag niya, ang kanyang boses ay malamig. Kailangan nating mag-usap. Ngayon. Tumingin si Makisig kay Ligaya, ang kanyang mukha ay apologetic. Kailangan kong umalis. Pero salamat sa tour. Talagang nakatulong ito. Makisig, ang boses ni Benjamin ay mas matigas ngayon. Ingat ka, Ligaya, bulong ni Makisig bago tumalikod at naglakad patungo sa kanyang ama. Pinanood ni Ligaya ang dalawang lalaki na pumasok sa bahay, ang tensyon sa pagitan nila ay halos nakikita. Ano man ang misteryo sa likod ng lumang bahay ni Don Manuel, alam niyang ito ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa inaakala niya. At sa isang hindi maipaliwanag na paraan, nakaramdam siya na ang kanyang tadhana at ang tadhana ng kanyang pamilya ay kakabit sa misteryo na yon. Kinagabihan, hindi makatulog si Ligaya. Ang mga salita ni Makisig tungkol sa planong resort at ang posibleng pagpapaalis sa mga mangingisda ay gumugulo sa kanyang isipan. Paano niya sasabihin ito sa kanyang ama? Paano ito makakaapekto sa kanilang komunidad? Lumabas siya sa maliit nilang balkonahe at nakita ang buwan na nagliliwanag sa ibabaw ng dagat. Sa buong buhay niya, ang dagat ang nagbigay ng kabuhayan sa kanilang pamilya. Ang ideya na mawawala ito ay hindi niya maisip. Hindi ka pa natutulog, anak? Tanong ni Mang Ernesto, lumabas upang samahan siya. May problema, tatay, pag-amin ni Ligaya. Sinabi ni Makisig na may plano silang bumili ng baybayin para sa resort. Kasama ang lugar natin. Ang mukha ni Mang Ernesto ay naging seryoso, ngunit hindi nagulat. Narinig ko na ang mga bulong-bulungan. Maraming politiko ang nakikipag-usap kay Benjamin Makaraeg sa nakaraang mga linggo. Ano nang gagawin natin, tatay? Tanong ni Ligaya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Mang Ernesto ang kamay ng kanyang anak. Ang San Isidro ay naging tahanan ng mga mangingisda sa loob ng maraming henerasyon. Hindi tayo basta-basta susuko. Kakausapin natin ang kapitan bukas, alamin kung ano ang maaari nating gawin. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay nagpunta na si Mang Ernesto at Ligaya sa bahay ni Kapitan Eduardo, ang pinuno ng kanilang barangay. Isa siyang matandang lalaki na nirerespeto dahil sa kanyang karunungan at katapatan.
Kaya pala gustong bumili ng mga lupa dito si Makaraeg, sabi ni Kapitan Eduardo matapos marinig ang balita. Tinanong niya ako tungkol sa mga titulo at dokumento ng mga pamilya rito. May mga titulo ba tayo? Tanong ni Ligaya. Umiling si Kapitan Eduardo. Ang karamihan sa atin ay naninirahan dito dahil sa tradisyon, hindi dahil sa legal na papeles. Ang ating mga ninuno ay nanirahan dito bago pa magkaroon ng mga batas tungkol sa pagmamay-ari ng lupa. Ibig sabihin, walang pumipigil kay Makaraeg na bilhin ang lugar na ito, tanong ni Mang Ernesto, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hindi naman ganoon kadali, sagot ni Kapitan Eduardo. May mga batas para protektahan ang mga komunidad tulad natin. Pero kailangan nating magkaisa at ipaglaban ang ating mga karapatan. Pagkalabas nila sa bahay ni Kapitan Eduardo, sinabi ni Mang Ernesto na kailangan niyang mangisda para sa araw na yon. Ligaya, puntahan mo si Aling Josefa, ang matandang guro. Baka may alam siya tungkol sa kasaysayan ng San Isidro na makakatulong sa atin. Sumunod si Ligaya, at naglakad patungo sa bahay ni Aling Josefa, isang retiradong guro na kilala sa kanyang kaalaman tungkol sa lokal na kasaysayan. Ang matanda ay masaya siyang tinanggap sa kanyang simpleng bahay na puno ng mga lumang libro at larawan. Ang lumang bahay ni Don Manuel, sabi ni Aling Josefa matapos marinig ang mga katanungan ni Ligaya. May kwento talaga ang lugar na yon. Hindi lang isang bahay, kundi isang simbolo ng isang nakalimutang pangako. Anong pangako po? Tanong ni Ligaya, umupo ng mas malapit. Tumayo si Aling Josefa at kumuha ng isang lumang album mula sa kanyang estante. Binuksan niya ito at ipinakita ang isang lumang litrato ng bahay ni Don Manuel noong kaluwalhasyan nito. Si Don Manuel Delgado ay isang mayayamang Kastila na namuhay dito noong huling bahagi ng panahon ng mga Kastila, paliwanag niya. Hindi siya tulad ng ibang Kastila. Minahal niya ang San Isidro at ang mga tao rito. Nang mamatay siya, iniwan niya ang bahay at ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan para sa komunidad. Anong nangyari sa kayamanan? Tanong ni Ligaya, ang kanyang mga mata ay lumalaki sa interes. Walang nakakaalam kung nasaan na, sagot ni Aling Josefa. Ang ilan ay nagsasabi na nakatago ito sa isang lihim na silid sa loob ng bahay. Ang iba naman ay nagsasabi na ginamit ito ng mga leader ng komunidad para sa iba't ibang proyekto. Ang sigurado lang, may isang dokumento, isang titulo na nagbibigay ng legal na karapatan sa lupa sa mga orihinal na pamilya ng San Isidro. Isang titulo, ulit ni Ligaya, ang kanyang puso ay bumibilis. Nasaan ito ngayon? Umiling si Aling Josefa. Nawawala rin tulad ng kayamanan. Pero may mga bulong-bulungan na kasama ito sa mga dokumentong nakatago sa bahay. Bigla, naintindihan ni Ligaya kung bakit interesado si Benjamin Makaraeg sa lumang bahay, hindi lamang para sa Heritage Hotel, kundi para sa mga dokumentong maaaring naroroon, mga dokumentong maaaring magbigay sa kanya ng legal na karapatan sa lupa. Paano po ninyo nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Ligaya. Ang aking lolo ay naging katiwala ni Don Manuel, sagot ni Aling Josefa. Ikinuwento niya ang lahat sa aking ama, at ikinuwento ng aking ama sa akin. Pinapangako nila sa bawat henerasyon na protektahan ang lihim at ang pangako ni Don Manuel. Bago umalis si Ligaya, may inabot sa kanya si Aling Josefa, isang maliit na lumang libro na may pamagat na Ang Kasaysayan ng San Isidro. Basahin mo ito, sabi niya. Maaaring makatulong ito sa iyo na maunawaan ang iyong lugar sa kwentong ito. Pagdating sa bahay, agad na sinimulan ni Ligaya na basahin ang libro. Marami itong kwento tungkol sa San Isidro, sa mga pamilyang nanirahan doon, at sa bahay ni Don Manuel. Ngunit isang partikular na kwento ang nakakuha ng kanyang pansin, ang kwento ng isang lokal na dilag na nagngangalang Amihan na naging katipan ni Don Manuel. Ayon sa kwento, si Amihan at Don Manuel ay nagmahalan ng lubos, ngunit ang kanilang pag-ibig ay tinututulan ng pamilya ni Don Manuel dahil sa pagkakaiba ng kanilang katayuan sa lipunan. Sa kabila nito, nangako si Don Manuel na alagaan niya si Amihan at ang kanyang pamilya magpakailanman. Kapag wala na ako, ang bahay na ito at ang lahat ng nasa loob nito ay magiging sa iyo at sa iyong mga anak, ang pangako ni Don Manuel ayon sa libro. Ito ang aking pangako sa iyo. Bigla, naramdaman ni Ligaya ang isang kilabot sa kanyang likuran. May isang lumang larawan sa libro, isang larawan ni Amihan. At ang mukha ng babae ay kamukha niya, na para bang nakatingin siya sa isang salamin. Hindi maaari, bulong ni Ligaya sa kanyang sarili. Ang kanyang pag-iisip ay naputol nang may kumatok sa kanilang pinto.
Nagulat siya nang buksan ito at makita si Makisig makaraeg na nakatayo doon, mukhang balisa. Patawarin mo ako sa pagdating ng walang pasabi, sabi niya. Pero kailangan kitang makausap. Ngayon din eh. Bakit? Tanong ni Ligaya, napapansin ang kaguluhan sa mukha ng binata. Narinig ko ang plano ng tatay ko. Hindi lang baybayin ang bibilhin niya. Gusto niyang bilhin ang buong San Isidro. Ano? Napaupo si Ligaya sa gulat. May natagpuan siyang mga dokumento sa bahay ni Don Manuel, mga lumang titulo at kontrata. Nagsisimula na siyang kumilos para makuha ang legal na karapatan sa buong lugar. Hindi niya maaaring gawin yon, sigaw ni Ligaya. Ang San Isidro ay tahanan ng daan-daang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Alam ko, sabi ni Makisig, umupo sa tabi niya. Kaya ako nandito. Hindi ako sang-ayon sa plano ng tatay ko. Gusto kong maging matagumpay ang negosyo namin, pero hindi sa paraang ito. Tinitigan siya ni Ligaya, hindi sigurado kung dapat siyang paniwalaan. Bakit ka tumutulong sa akin? Kailan lang tinawag mo akong oportunista? Napabuntong hininga si Makisig. Dahil nagkamali ako. Dahil nakita ko kung gaano kaganda ang San Isidro at kung gaano kahalaga ito sa mga taong tulad mo. At dahil tumigil siya, mukhang nahihirapang ipahayag ang kanyang saloobin dahil nakikita ko ang pagmamahal mo sa lugar na ito at naiinggit ako. Hindi ko naramdaman ang ganyang pagmamahal para sa anumang lugar o bagay. Naramdaman ni Ligaya ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat, nakita niya ang isang tunay na kalungkutan sa mga mata ni Makisig. May isang bagay pa, dagdag ni Makisig. Ang gintong susi. Binuksan ng tatay ko ang lihim na silid kaninang umaga. Hindi ko nakita kung ano ang nasa loob, pero pagkatapos noon, agad siyang tumawag sa kanyang mga abogado. Ano man ang natagpuan niya doon, ito ang nagpasigla sa kanyang plano. Iniabot ni Ligaya ang libro kay Makisig. Tingnan mo ito, sabi niya, tinuturo ang larawan ni Amihan. Kamukha ko siya, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Makisig. Sino siya? Si Amihan, ang katipan ni Don Manuel. Ayon sa libro, nangako si Don Manuel na ibibigay sa kanya at sa kanyang mga anak ang bahay at ang lahat ng nasa loob nito. Ibig sabihin, kung ako ay kabilang sa angkan ni Amihan, maaaring may legal na karapatan ako sa bahay ni Don Manuel at sa mga dokumento sa loob nito, buong kumpiyansang sinabi ni Ligaya. At maaaring pigilan natin ang tatay mo. Tumingin si Makisig sa libro pagkatapos ay kay Ligaya. Hindi magiging madali ito. Ang tatay ko ay may kapangyarihan at impluensya. At hindi natin alam kung totoo nga na ikaw ay kabilang sa angkan ni Amihan. May paraan para malaman, sabi ni Ligaya. Kailangan nating makausap si Aling Josefa muli. At kailangan nating makita kung ano ang nasa loob ng lihim na silid na yon. Tumayo si Makisig, ang kanyang mukha ay determinado. Tulungan kita. Pero kailangan nating maging maingat. Ang tatay ko ay hindi basta-basta susuko sa kanyang mga plano. Habang tinitignan niya si Makisig, naramdaman ni Ligaya ang isang kakaibang pakiramdam, isang paghahalo ng takot, pag-asa, at isang bagay na hindi niya lubos na maintindihan. Ano man ang mangyayari, alam niyang wala ng atrasan. Ang tadhana ng San Isidro, ng kanyang pamilya, at maging ng kanyang sarili ay nakasalalay sa kung ano ang susunod nilang gagawin. Kinaumagahan, maaga pa lang ay naghahanda na si Ligaya at Makisig para sa kanilang plano. Nagkasundo silang pupuntahan muli si Aling Josefa para malaman ang higit pa tungkol sa koneksyon ni Ligaya kay Amihan, at pagkatapos ay susubukan nilang makapasok sa lihim na silid sa bahay ni Don Manuel. Paano mo ako matutulungan na makapasok sa bahay? Hindi ba bantay na bantay iyon ng tatay mo? Tanong ni Ligaya habang naglalakad sila patungo sa bahay ni Aling Josefa. Ang tatay ko ay nasa Puerto Princesa ngayon, nakikipagkita sa mga abogado at opisyal ng gobyerno, paliwanag ni Makisig. Mayroon akong susi sa harap na pinto. Bilang project manager, may access ako sa karamihan ng bahagi ng bahay. Maliban sa lihim na silid, dagdag ni Ligaya. Maliban sa lihim na silid, sang-ayon ni Makisig. Pero may ideya ako kung paano tayo makakapasok doon. Nang makarating sila sa bahay ni Aling Josefa, masayang tinanggap sila ng matanda, na tila hindi nagulat na makita si Makisig kasama ni Ligaya. Inaasahan ko na babalik ka, sabi ni Aling Josefa kay Ligaya. At inaasahan ko rin na makakahanap ka ng kakampi. Aling Josefa, paano ko malalaman kung ako nga ay kabilang sa angkan ni Amihan?
Tanong ni Ligaya, hindi na nagpaligoy-ligoy. Tumingin si Aling Josefa kay Makisig, na para bang sinusukat ang kanyang pagkatao. Ikaw ay anak ni Benjamin Macaraig. Bakit ka tumutulong sa kanya? Dahil gusto kong malaman ang katotohanan, sagot ni Makisig. At dahil naniniwala ako na ang plano ng tatay ko ay hindi makatarungan. Tumango si Aling Josefa, na parang nasiyahan sa kanyang sagot. Tumayo siya at pumunta sa isang lumang aparador, mula kung saan ay kumuha siya ng isang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan niya ito at naglabas ng isang lumang kwintas na may pendant na gawa sa perlas. Kilala mo ba ito? Tanong niya kay Ligaya. Umiling si Ligaya. Hindi ko pa nakikita yan dati. Ngunit ang iyong ina, si Lourdes, mayroon siyang kapareho nito, sabi ni Aling Josefa. Nagulat si Ligaya. Paano mo nalaman ang pangalan ng aking ina? Dahil kilala ko siya, at kilala ko ang iyong lola, si Bituin, sagot ni Aling Josefa. Ang kwintas na ito ay simbolo ng angkan ni Amihan. Ipinasa ito mula sa ina tungo sa anak na babae sa bawat henerasyon. Ngunit wala akong nakitang kwintas na ganyan sa mga gamit ng aking ina, sabi ni Ligaya, nalilito. Dahil ipinagbili niya ito noong nagkasakit ang iyong ama ilang taon bago siya namatay, paliwanag ni Aling Josefa. Kailangan niya ng pera para sa gamot ng iyong ama. Ipinagbili niya ito sa akin, at ipinangako ko sa kanya na iingatan ko ito para sa iyo. Inabot niya ang kwintas kay Ligaya. Ito ay sa iyo ngayon. Bilang katibayan na ikaw nga ay kabilang sa angkan ni Amihan. Dahan-dahan na kinuha ni Ligaya ang kwintas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang hawak niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang koneksyon, na parang ang kwintas ay bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawawala. May isang kwento ang kwintas na yan, patuloy ni Aling Josefa. Sabi nila, ibinigay ito ni Don Manuel kay Amihan bilang simbolo ng kanyang pangako. At kasama ng kwintas ay isang susi. Ang gintong susi, bulong ni Makisig. Tumango si Aling Josefa. Ang susi na nagbubukas hindi lamang ng lihim na silid, kundi ng katotohanan tungkol sa pangako ni Don Manuel. Anong klaseng pangako? Tanong ni Ligaya. Ayon sa kwento, bago namatay si Don Manuel, nilikha niya ang isang legal na dokumento na nagbibigay ng pagmamay-ari ng bahay at ng malaking bahagi ng lupa sa San Isidro kay Amihan at sa kanyang mga inapo. Ngunit hinarang ito ng pamilya ni Don Manuel. Ang dokumento ay itinago sa lihim na silid, kasama ang iba pang kayamanan at katibayan. Kung makikita natin ang dokumentong iyon, sabi ni Ligaya, mapapatunayan natin na ang lupa ay dapat sa mga mamamayan ng San Isidro, hindi kay Benjamin Macaraig. Hindi ganoon kadali, babala ni Aling Josefa. Ang dokumentong iyon ay mahigit 100 taon na ang nakalipas. Kahit matagpuan nyo ito, maaaring harangin pa rin kayo ng mga abogado at ng sistema ng hustisya. Pero ito ang tanging pagkakataon namin, giit ni Ligaya. Kailangan naming subukan. Tumango si Aling Josefa. Kung iyan ang iyong desisyon, may isa pa akong maibabahagi sa iyo. Inabot niya kay Ligaya ang isang lumang sobre. Ito ay isang liham mula kay Amihan para sa kanyang mga inapo. Ipinasa rin ito sa bawat henerasyon, tulad ng kwintas. Kinuha ni Ligaya ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay isang pirasong papel na may nakasulat na mga salita sa isang magandang kalihapiyang halos nababanat na sa tagal. Sa aking mga mahal na inapo, basahin ni Ligaya, kung binabasan niyo ito, nangangahulugan na ang panahon ay dumating na para tuparin ang pangako ni Manuel. Hanapin ang kanyang huling habilin sa lihim na silid, na matatagpuan sa likod ng kanyang litrato sa silid-aklatan. Ang susi ay nagbubukas hindi lamang ng pinto, kundi ng katotohanan. Tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi sa ginto o lupa, kundi sa pagmamahal at katarungan. Ang inyong nagmamahal, Amihan. Natapos ang pagbabasa ni Ligaya, at isang sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. Alam na natin kung nasaan ang lihim na silid, sabi ni Makisig sa wakas. At kung ano ang dapat nating hanapin sa loob nito. Ngunit paano tayo makakapasok? Tanong ni Ligaya. Sinabi mo na ang gintong susi ay nasa iyong ama. May kopya ako ng susi, pag-amin ni Makisig. Hindi alam ng tatay ko, pero nagpagawa ako ng kopya bago ko ibinalik ang orihinal na susi sa kanya. Nagulat si Ligaya sa kanyang pag-amin. Bakit mo ginawa yon? Dahil may hinala na ako na may itinatago ang tatay ko, sagot ni Makisig. Hindi ko inaasahan na ganito kalalim ang sikreto, ngunit alam kong may bagay siyang hindi sinasabi sa akin. Tumingin si Aling Josefa kay Makisig, ang kanyang mga mata ay seryoso.
Ang iyong aksyon ay nagpapatunay na ikaw ay hindi katulad ng iyong ama. Ngunit mag-ingat ka. Ang paglaban sa isang tulad ni Benjamin Macaraeg ay mapanganib. Alam ko, sagot ni Makisig. Pero kailangan kong gawin ito. Hindi lang para kay Ligaya at sa San Isidro, kundi para sa aking sarili rin. Pagkatapos magpaalam kay Aling Josefa, nagtungo sina Ligaya at Makisig sa bahay ni Don Manuel. Tulad ng inaasahan, walang masyadong tao sa loob ng bahay dahil sa pagkawala ni Benjamin. Ang silid-aklatan ay sa ikalawang palapag, bulong ni Makisig habang pinapatnubayan niya si Ligaya sa loob ng malaking bahay. Habang naglalakad sila sa loob, napansin ni Ligaya ang kagandahan ng bahay. Kahit na napabayaan at nangangailangan ng malaking pagkukumpuni, ang elegansya at grandiosidad nito ay hindi maitatanggi. Mga mataas na kisame, mga detalyadong ukitan sa kahoy, at malalaking bintana na nagpapakita ng magandang tanawin ng dagat. Ito ba ang unang pagkakataon mo sa loob ng bahay? Tanong ni Makisig. Sagot ni Ligaya. Lagi kaming pinagbabawalan ng mga matatanda na pumasok dito noong bata pa kami. Sabi nila may multo raw dito. Wala akong nakikitang multo, sabi ni Makisig, pero may mga sikreto, iyon ang sigurado. Pagdating nila sa silid-aklatan, agad nilang nakita ang malaking retrato ni Don Manuel na nakasabit sa dingding. Isa itong impresibong painting ng isang Kastilang lalaki na may mabangis na mukha, ngunit may kakaibang kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa likod ng litrato, ayon sa liham, sabi ni Ligaya, lumapit sa painting. Maingat na tinanggal ni Makisig ang litrato mula sa dingding, inihayag ang isang maliit na pintuan sa likod nito. May butas para sa susi sa gitna ng pintuan. Ito na, sabi ni Makisig, inilabas ang kopya ng gintong susi mula sa kanyang bulsa. Sandali lang at malalaman na natin ang katotohanan. Habang ipinasok niya ang susi sa butas, nakaramdam si Ligaya ng kakaibang kaba. Ano man ang nasa likod ng pinto ay maaaring magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Umikot ang susi at ang pinto ay bumukas ng marahan. Sa loob, nakita nila ang isang maliit na silid na puno ng mga lumang kahon, libro, at iba pang mga dokumento. Sa gitna ng silid ay isang maliit na mesa, at sa ibabaw nito ay isang kahon na gawa sa kahoy na may magandang ukit. Lumapit si Ligaya sa mesa at binuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang makapal na dokumento na may titulo na Testamento La Ultima Voluntad de Don Manuel Delgado. Ito na, bulong ni Ligaya, hawak ang dokumento. Ang huling habilin ni Don Manuel. Habang binabasa nila ang dokumento, ang kanilang mga mata ay lumalaki sa gulat. Nakasulat sa wikang Kastila, ngunit malinaw ang intensyon nito. Iniwan ni Don Manuel ang bahay at ang malaking bahagi ng lupa sa San Isidro kay amihan at sa kanyang mga inapo, kasama ang isang malaking halaga ng ginto at iba pang kayamanan. Ang testamentong ito ay legal, sabi ni Makisig, na may kaunting kaalaman sa batas dahil sa kanyang edukasyon. May mga lagda ng mga testigo at ng isang notaryo. Kung mapapatunayan natin na ikaw ay tunay na inapo ni amihan, ikaw ang legal na may-ari ng bahay na ito at ng malaking bahagi ng San Isidro. Hindi lang ako, sagot ni Ligaya. Ayon sa dokumento, ang lupa ay para sa lahat ng inapo ni amihan at sa mga mamamayan ng San Isidro. Ito ay para sa komunidad, hindi para sa isang tao lamang. Bigla, narinig nila ang tunog ng mga hakbang sa labas ng silid-aklatan. May tao sa bahay. Dapat tayong umalis, bulong ni Makisig, kinakabahan. Kung mahuli tayo dito. Ngunit huli na. Ang pinto ng silid-aklatan ay bumukas, at sa harap nila ay tumayo si Benjamin Macaraeg, ang kanyang mukha ay maitim sa galit. Makisig, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Ano ang ginagawa mo dito? At sino ang babaeng ito? Tumayo si Makisig sa harap ni Ligaya na parang pinoprotektahan siya. Alam na namin ang katotohanan, Itay. Alam na namin ang tungkol sa testamento ni Don Manuel at sa kanyang pangako kay amihan. Ang mukha ni Benjamin ay nagbago mula sa galit tungo sa isang malamig na pagtitimpi. Kaya pala, sabi niya. Nasaan ang dokumento? Hindi mo ito makukuha, sabi ni Ligaya, lumapit sa tabi ni Makisig. Ang dokumentong ito ay nagpapatunay na ang lupa ng San Isidro ay hindi dapat sa iyo. Hindi mo mapapalayas ang mga mamamayan mula sa kanilang mga tahanan. Tinitigan siya ni Benjamin, ang kanyang mga mata ay nangungusisa. Sino ka ba talaga, miss? Ligaya di makulangan, inapo ni amihan, sagot niya, puno ng kumpiyansa.
Isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Benjamin, isang ekspresyon ng pagkagulat, pagkilala, at pagkatakot. Di makulangan, ulit niya. Anak ni Lourdes. Nagulat si Ligaya. Paano mo nalaman ang pangalan ng aking ina? Umiti si Benjamin, isang mapait na ngiti. Dahil kilala ko siya. At kilala ko ang iyong ama, si Ernesto. Ano? Tanong ni Ligaya, nalilito. Ang mundo ay maliit, Ligaya, sabi ni Benjamin. At ang nakaraan ay may paraan ng pagbabalik para habulin tayo. Habang nakatayo sila sa gitna ng lihim na silid, naramdaman ni Ligaya na ang mga sikreto ng nakaraan ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Ngunit sa halip na magbigay linaw, ang mga ito ay lalo lamang nagpalalim sa misteryo na bumabalot sa kanyang pamilya, sa bahay ni Don Manuel, at sa taong nasa harap niya, si Benjamin Macaraig. Isang lalaking may mas malalim na koneksyon sa kanyang pamilya kaysa sa inaakala niya. Ang silid ay puno ng tensyon habang nagkakatitig ang tatlong tao, si Ligaya, si Makisig, at si Benjamin. Ang pahayag ni Benjamin na kilala niya ang mga magulang ni Ligaya ay nagdulot ng maraming katanungan sa isipan ng dalaga. Paano mo nakilala ang aking mga magulang? Tanong ni Ligaya, hawak pa rin ng mahigpit ang testamento ni Don Manuel. Tinitigan siya ni Benjamin, ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong emosyon. Maupo tayo, sabi niya, tumuturo sa mga silya sa silid-aklatan. Ang kwentong ito ay mahaba at komplikado. Nag-alinlangan si Ligaya, ngunit tumango si Makisig sa kanya, na parabang sinasabing okay lang. Lumabas sila ng lihim na silid at umupo sa mga upuan sa silid-aklatan, ang dokumento ay hawak pa rin ni Ligaya. Nagsimula ang lahat noong ako ay isang mahirap na bata sa Puerto Princesa. Simula ni Benjamin, ang kanyang tinig ay naging mas malambot kaysa sa dati. Ako ay lumaki sa isang squatters area, isang batang walang magawa kundi mangarap ng mas magandang buhay. Nagulat si Makisig sa revelasyon na ito. Hindi kailanman nagkwento ang kanyang ama tungkol sa kanyang kabataan. Noong ako ay nasa high school, nakilala ko ang isang magandang dilag na nagngangalang Lourdes de Maculangan, patuloy ni Benjamin. Siya ay matalino, masayahin, at puno ng pangarap. Naging matalik kaming magkaibigan. Ang aking ina, bulong ni Ligaya. Tumango si Benjamin. Ang iyong ina. Noong panahong iyon, ako ay desperadong makataka sa kahirapan. Narinig ko ang tungkol sa isang lumang bahay sa San Isidro, ang bahay ni Don Manuel, at ang kwento tungkol sa nakatagong kayamanan dito. Naging obsesyon ko ang mahanap ito. At ginamit mo ang aking ina para makarating dito, sabi ni Ligaya, ang kanyang boses ay puno ng galit. Hindi ganoon kadali, sagot ni Benjamin. Minahal ko ang iyong ina, Ligaya. Tunay na minahal. Ngunit minahal rin niya ang isa pang lalaki, ang iyong ama, si Ernesto. Paano mo nakilala ang tatay ko? Si Ernesto ay isang mangingisda dito sa San Isidro. Nakilala ko siya nang magsimula akong mag-imbestiga tungkol sa bahay ni Don Manuel. Siya ay isang mabuting tao, matapat, matatag, at mapagmahal. Nakita ko kung bakit siya pinili ng iyong ina. Tumigil si Benjamin, na parabang nag-iisip kung paano ipagpatuloy ang kanyang kwento. Natuklasan ko na si Lourdes ay kabilang sa angkan ni Amihan, at may karapatan siya sa bahay at sa kayamanan. Sinubukan kong kumbinsihin siya na tulungan ako, na ipagbili ang kanyang karapatan kapalit ng malaking halaga. Pero tumanggi siya, sabi ni Ligaya, alam na ang magiging sagot. Tumanggi siya. Sinabi niya na ang kanyang mana ay hindi para ipagbili, kundi para protektahan para sa kanyang mga anak at sa komunidad. Pinili niya si Ernesto, ang simpleng buhay, at ang kanyang prinsipyo, kaysa sa kayamanan at luho na inalok ko. Lumapit si Benjamin sa bintana, nakatingin sa San Isidro at sa dagat sa malayo. Umalis ako na puno ng galit at paghihiganti. Nagtungo ako sa Maynila, naghanap ng paraan para yumaman. At gaya ng nakikita mo, nagtagumpay ako. At ngayon, bumalik ka para kunin ang hindi mo nakuha noon, sabi ni Ligaya. Sa una, iyon ang aking layunin, pag-amin ni Benjamin. Nang malaman ko na namatay na ang iyong ina, at ang iyong ama ay may sakit, akala ko ito na ang perpektong pagkakataon para kunin ang bahay at ang lupa. Walang pipigil sa akin. Kaya pala interesado ka sa bahay na ito, sabi ni Makisig, nagtataka. Hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil sa personal na dahilan. Anak, sagot ni Benjamin, humarap sa kanila. May obsesyon ako sa lugar na ito, sa kayamanang nakatago rito, at sa pagkuha ng bagay na tinanggihan sa akin maraming taon na ang nakalipas. Ngunit natagpuan mo na ang lihim na silid, sabi ni Ligaya.
Nakita mo na ang testamento. Alam mo nang ang lupa ay hindi talaga sayo. Nakita ko ang testamento, sagot ni Benjamin. At naghanap ako ng paraan para i-invalidate ito, para kunin ang legal na karapatan sa lupa at sa bahay. Mga lumang batas, mga butas sa sistema, may mga paraan para sa isang mayamang tao na kunin ang gusto niya. Kahit na mga hulugan ito na alisin ang mga tao mula sa kanilang mga tahanan, tanong ni Makisig, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya sa kanyang ama. Kahit na makahulugan ito na sirain ang buhay ng mga tao. Tumingin si Benjamin sa kanyang anak, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ligaya ang isang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa negosyo, may mga sakripisyo na kailangang gawin. Hindi ito tungkol sa negosyo, itay, putol ni Makisig. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Tungkol sa pride. Tungkol sa pagkuha ng bagay na hindi mo nakuha maraming taon na ang nakalipas. Tumahimik si Benjamin, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labanan sa kanyang kalooban. At hindi mo man lang sinabi sa akin ang katotohanan, patuloy ni Makisig. Palagi mong sinasabi na ang lahat ng ginagawa mo ay para sa akin, para sa ating pamilya. Pero ito ay para sa iyo lang, para sa iyong sariling obsesyon. Makisig. At ang pinakamasaklap, putol ni Makisig, ay nais mong sirain ang buhay ng anak ng babaeng minahal mo. Anong klaseng tao ang gagawa niyan? Ang mga salitang iyon ay tumama kay Benjamin tulad ng isang pisikal na suntok. Umupo siya, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Hindi ko naisip na ganoon, pag-amin niya. Nang makilala kita, Ligaya, hindi ko agad nakilala kung sino ka. Ngunit nang makita ko ang iyong mukha, ang iyong mga mata, kamukha mo ang iyong ina. At nang malaman ko na ikaw ang nakahanap ng susi. Ano, naniniwala ka sa tadhana? Tanong ni Ligaya, medyo mapanuya. Marahil, sagot ni Benjamin. Marahil ito ay paraan ng mundo para ipaalala sa akin ang aking mga pagkakamali. Lumapit si Ligaya sa kanya, hawak pa rin ang testamento. Hindi pa huli ang lahat para ayusin ang mga pagkakamaling iyon. Pabayaan mo ang San Isidro. Hayaan mong mamuhay ang mga tao rito ng mapayapa. Pwede nating gawing heritage hotel ang bahay ni Don Manuel, tulad ng iyong orihinal na plano, ngunit hindi mo kailangang kunin ang buong komunidad para gawin yon. Tumingin si Benjamin sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang anak. At ano naman ang makukuha ko? Kapayapaan, sagot ni Ligaya. Pagkakataon na ayusin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Pagkakataon na maging bahagi ng isang komunidad na mahalaga sa babaeng minahal mo. At ang respeto ng iyong anak, dagdag ni Makisig. Ang pagkakataon na ipakita sa akin na ang aking ama ay hindi lamang isang negosyanteng walang puso, kundi isang taong kayang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at gumawa ng tama. Tumayo si Benjamin at naglakad patungo sa bintana muli, nakatingin sa komunidad ng San Isidro. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsasalita. Alam mo ba kung bakit nawala ang gintong susi? Tanong niya sa wakas. Hindi, sagot ni Ligaya. Ibinigay ito sa akin ng iyong ina bago siya namatay, sabi ni Benjamin, gulat na gulat sina Ligaya at Makisig. Pinuntahan niya ako sa Maynila, 2 linggo bago siya nagkasakit. Sinabi niya na alam niyang hinahanap ko pa rin ang susi at ang kayamanan. Ibinigay niya sa akin ang susi at sinabing, ang kayamanang hinahanap mo ay hindi ang kayamanang kailangan mo. At ano ang ginawa mo? Tanong ni Ligaya. Tinanggap ko ang susi, ngunit hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Pagkatapos, nabalitaan kong namatay siya. Nagtungo ako sa San Isidro para sa kanyang libing, ngunit hindi ako nagpakilala. Nakita kita at ang iyong ama nagdadalamhati. At nakaramdam ako ng matinding guilt. Kaya nawala mo ang susi, sabi ni Makisig, nag-isip. Hindi mo sinasadya. Inilagay mo ito sa iyong bulsa at nahulog ito habang naglalakad ka sa San Isidro. Tumango si Benjamin. Isang aksidente. O marahil tadhana. At ngayon, nahanap ko ito at ibinalik sa iyo, sabi ni Ligaya. Nagbuklod ang bilog. Humarap si Benjamin sa kanila, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang desisyon. Hindi ako naniniwala sa bilog o sa tadhana. Naniniwala ako sa kapangyarihan, sa pera, at sa impluensya. Ngunit hinawakan niya ang kamay ni Ligaya, ipinatong ang kanyang kamay sa testamento. Marahil may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan at pera. Marahil ang tunay na kayamanan ay nasa mga bagay na hindi mabibili o hindi makukuha sa pamamagitan ng lakas. Nagulat si Ligaya at Makisig sa kanyang mga salita.
Ano nang ibig mong sabihin, Itay? Tanong ni Makisig. Ibig kong sabihin, anak, na handa akong tumigil, sagot ni Benjamin. Handa akong irespeto ang testamento ni Don Manuel at ang karapatan ng mga inapo ni Amihan. Handa akong makipagtulungan sa halip na magwasak. Talaga? Tanong ni Ligaya, hindi makapaniwala. Sagot ni Benjamin. Ngunit may isang kondisyon. Ano yon? Tanong ni Ligaya, medyo nag-aalangan. Gusto kong malaman kung ano ang nasa lihim na silid, ang tunay na kayamanan na tinutukoy sa testamento, sabi ni Benjamin. Hindi para kunin ito, kundi para maintindihan. Para malaman kung ano ang nakita ng iyong ina na hindi ko nakita. Nagkatinginan si Ligaya at Makisig, nagtataka kung dapat ba silang magtiwala sa bagong panukala ni Benjamin. Ngunit nakita ni Ligaya ang isang tunay na pagbabago sa mga mata ng lalaki, isang pagbabago na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Sige, sabi niya sa wakas. Halika, ipapakita ko sa'yo. Magkakasamang bumalik ang tatlo sa lihim na silid. Sa gilid ng mesa kung saan nakalagay ang testamento, may isang maliit na wooden chest. Ito ang hindi pa nabubuksan ni Ligaya at Makisig nang maabutan sila ni Benjamin. Ito dapat ang tinutukoy sa testamento, sabi ni Ligaya, lumapit sa chest. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na lock, eksaktong kasinlaki ng gintong susi. Inilabas ni Benjamin ang susi mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong ipinasok sa lock. Ang chest ay bumukas at ang tatlo ay lumapit para makita ang nasa loob. Sa kanilang pagkamangha, hindi nila nakita ang ginto o hiyas na kanilang inaasahan. Sa halip, nakita nila ang isang lumang journal, isang bundle ng mga liham, at isang maliit na larawan ni Don Manuel at isang magandang Pilipinang babae, si Amihan. Ito ang tunay na kayamanan, bulong ni Ligaya, kinukuha ang journal. Hindi ginto o lupa, kundi pag-ibig at alaala. Habang binubuklat niya ang mga pahina ng journal, isang maliit na envelope ang nahulog mula rito. Pinulot ito ni Benjamin at binuksan, naglabas ng isang lumang litrato. Ito sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ay litrato ni Lourdes. Tumingin si Ligaya sa litrato, isang larawan ng kanyang ina noong bata pa ito, nakatayo sa harap ng bahay ni Don Manuel, nakangiti sa kamera. Sa likod ng litrato ay may nakasulat, para kay Benjamin, ang aking kaibigan. Sana balang araw ay maintindihan mo ang tunay na kayamanan. Lourdes, inilagay niya ito dito, sabi ni Benjamin, hindi makapaniwala. Alam niya na balang araw ay mahahanap ko ito. O marahil ay alam niyang balang araw ay mahahanap ko ito, sabi ni Ligaya, at maipaparating ko sa iyo ang kanyang mensahe. Tumingin si Benjamin sa litrato, pagkatapos ay kay Ligaya. Sa kanyang mga mata ay may luha, ang unang pagkakataon, sa pagkakaalam ni Makisig, na nakita niyang umiyak ang kanyang ama. Nagkamali ako, pag-amin ni Benjamin. Nagkamali ako sa napakaraming bagay. Tumayo siya, ang kanyang desisyon ay matatag. Wala nang resort sa baybayin. Wala nang pagpapaalis sa mga mangingisda. Tutulong ako sa pagpapaunlad ng San Isidro, ngunit sa paraang igagalang ang mga tao at ang kanilang kultura. Nagulat si Makisig sa pagbabago ng kanyang ama. Itay, sigurado ka ba? Anak, sagot ni Benjamin. Napakaraming taon akong naghabol sa bagay na akala ko ay kailangan ko. Ngunit ang totoo, ang kailangan ko ay nasa harap ko na, ikaw, ang pagkakataon na ayusin ang aking mga pagkakamali, at ang pagkakataon na gumawa ng kabutihan sa halip na kasamaan. Lumapit siya kay Ligaya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako, Ligaya. Hindi ko sinasadyang saktan ka o ang iyong pamilya. Sana'y magsimula tayo muli, hindi bilang mga kaaway, kundi bilang mga kaibigan. Tinitigan siya ni Ligaya, nakikita ang tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata. Kailangan ng panahon, sabi niya. Ngunit naniniwala ako sa pangalawang pagkakataon. Tulad ng naniniwala ako na ang iyong desisyon ay magdudulot ng kabutihan sa San Isidro. Sa labas ng bahay, ang araw ay unti-unting lumulubog, naglalagay ng ginintuang liwanag sa komunidad ng San Isidro. Sa loob ng lihim na silid, tatlong tao, na dating magkakahiwalay dahil sa nakaraan, ay nagsimulang magtayo ng tulay patungo sa kinabukasan. Ngunit habang nag-uusap sila tungkol sa mga plano para sa bahay at sa komunidad, walang nakapansin sa isang lumang papel na nahulog mula sa journal, isang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng tunay na kayamanan ni Don Manuel. Isang kayamanang hindi pa natutuklasan, naghihintay na matagpuan. Isang kayamanang maaaring magbago muli ng lahat. Isang taon ang lumipas mula nang matuklasan ang mga sikreto ng bahay ni Don Manuel.
Ang San Isidro ay nagbago, ngunit hindi sa paraang kinatatakutan noon ng mga residente. Sa halip na isang malaking resort na magpapaalis sa mga mangingisda, ang baybayin ay naging isang masiglang komunidad kung saan tradisyonal na pamumuhay at progreso ay nagkakasama. Si Ligaya ay nakatayo sa balkonahe ng dating bahay ni Don Manuel, na ngayon ay isang heritage museum at community center. Ang dating abandonadong mansyon ay nabuhay muli na may kulay at ingay ng mga tao. Sa ground floor, mayroon ng museum na nagpapakita ng kasaysayan ng San Isidro at ng kwento ni na Don Manuel at Amihan. Sa ikalawang palapag, may mga silid para sa mga workshop at training ng mga lokal na artisano at mangingisda. At sa likod ng bahay, isang bagong eskwelahan ang itinayo para sa mga bata ng komunidad. Masaya ka ba sa nangyari? Tanong ng isang boses sa likuran niya. Lumingon si Ligaya at nakita si Makisig na nakatayo sa may pinto. Sa nakaraang taon, siya ay naging malapit na kaibigan kay Ligaya at higit pa. Ang kanilang pagsasama sa pagbabago ng San Isidro ay nagbuklod sa kanila sa isang paraan na hindi nila inaasahan. Sagot ni Ligaya, ngumiti. Hindi ko inakala na magiging ganito kaganda ang lahat. Lumapit si Makisig sa kanya, tumayo sa tabi niya sa balkonahe. Nagbago ang aking ama, sabi niya. Hindi ko rin inaasahan yon. At talagang nagbago si Benjamin Macaraig. Matapos ang revelasyon sa lihim na silid, binago niya ang kanyang mga plano para sa San Isidro. Sa halip na gawing pribadong resort ang lugar, nakipagtulungan siya sa komunidad para sa sustainable development. Ang kanyang kumpanya ay nagbigay ng puhunan para sa mga small-scale fishing at tourism projects na pinamumunuan ng mga lokal na residente. Parang kahapon lang, nagbabalik ka ng gintong susi sa aking ama, sabi ni Makisig, nakangiti. Sino ang makakaalam na ang simpleng aksyon na yon ay magbabago ng napakaraming buhay? Kasama na ang sa atin, dagdag ni Ligaya, namumula ng bahagya. Tumango si Makisig, hinawakan ang kamay ni Ligaya. Sa nakaraang ilang buwan, ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting naging mas malalim. Mula sa pagiging magkasama sa proyekto, naging magkasintahan sila, isang relasyon na nagulat sa lahat, lalo na kay Mang Ernesto. Nasaan ang iyong ama? Tanong ni Makisig. Nasa dagat, nangingisda kasama si Malaya, sagot ni Ligaya. Kahit na mas maganda na ang aming buhay, ayaw pa rin niyang tumigil sa pangingisda. Sabi niya, ito raw ang nagbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. At ang aking ama? Nasa community hall, nakikipag-usap sa mga mangingisda tungkol sa bagong cooperative. Sabi niya, dadating ka raw doon pagkatapos. Tumango si Makisig. Pupunta ako. Pero gusto ko munang ipakita sa iyo ang isang bagay. Kinuha niya ang kamay ni Ligaya at pinangunahan siya pababa ng hagdan, patungo sa silid aklatan kung saan nila unang nakita ang lihim na silid. Ang silid ay nanatiling bahagi ng museum na laging bukas para sa mga bisita. Ngunit ngayon ito ay walang tao. Anong ginagawa natin dito? Tanong ni Ligaya. Naaalala mo ba ang lumang papel na nahulog mula sa journal ni Amihan? Tanong ni Makisig. Ang mapa. Tumango si Ligaya. Natagpuan nila ang mapa ilang araw matapos ang kanilang pagkikita kay Benjamin sa lihim na silid. Ito ay isang lumang sketch ng San Isidro na may markang "ia" sa isang lokasyon malapit sa dagat. Nahanap ko kung saan yon, sabi ni Makisig, ang kanyang mata ay kumikislap sa excitement. At gusto kong ikaw ang unang makakita. Nahanap mo ang kayamanan? Tanong ni Ligaya, nagulat. At hindi, sagot ni Makisig. Halika. Inakay niya si Ligaya palabas ng bahay at naglakad sila patungo sa baybayin. Habang naglalakad, nagkwento si Makisig. Noong isang linggo, habang nagtatrabaho kami sa bagong fishport, may natuklasan kami sa ilalim ng lupa, isang lumang kahon na gawa sa bakal, nakalock at medyo kalawangin na. At nabuksan mo? Tanong ni Ligaya, sabik na malaman ang sagot. Kahapon lang. Nagpagawa ako ng master key sa isang locksmith sa Puerto Princesa. At ang nakita ko sa loob ay hindi ko maipaliwanag. Kailangan mong makita mismo. Nakarating sila sa fishport, na kasalukuyang ginagawa pa. Walang manggagawa ngayon dahil linggo. Pinangunahan ni Makisig si Ligaya sa isang maliit na bodega sa gilid. Nasa loob, sabi niya, binuksan ang pinto. Sa loob ng bodega, sa ibabaw ng isang mesa, ay isang lumang kahon na gawa sa bakal. Bukas ito, at sa loob ay may mga lumang dokumento, ilang ginintuang barya, at isang sulat na nakalagay sa ibabaw. Ito ang kayamanan? Tanong ni Ligaya, medyo nadismaya.
Inaasahan ko na mas marami. Ngumiti si Makisig. Hindi ito ang kayamanan. Ito ang susi sa kayamanan. Kinuha niya ang sulat at ibinigay kay Ligaya. Basahin mo. Binuksan ni Ligaya ang sulat at nagsimulang magbasa. Sa sinumang makakahanap nito, ang aking huling habilin. Ang aking kayamanan ay hindi nakatago sa isang kahon o nakabaon sa lupa. Ang aking tunay na kayamanan ay ang lupa mismo, ang lupang ito na nagbigay sa akin ng tahanan, ang dagat na nagbigay sa akin ng kabuhayan, at ang mga taong nagbigay sa akin ng pamilya. Sa envelope na nakalakip, makikita mo ang mga dokumento na nagbibigay ng legal na karapatan sa buong lupain ng San Isidro sa mga inapo ni Amihan at sa komunidad. Ito ay hindi para ibenta o ipagpalit, kundi para pangalagaan para sa mga susunod na henerasyon. Ang ilang gintong barya na kasama rito ay para gamitin sa pagpapaunlad ng komunidad, para sa eskwelahan, para sa mga mangingisda, at para sa kinabukasan ng San Isidro. Tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto o ang lupa mismo, kundi ang pagmamahal at pangangalaga sa isa't isa at sa kalikasan na nagbibigay sa atin ng buhay. Mula sa inyong mapagmahal na kaibigan, Don Manuel Delgado. Nang matapos sa pagbabasa, napansin ni Ligaya na may luha sa kanyang mga mata. Kaya ang tunay na kayamanan ay ang komunidad mismo, tapos ni Makisig. Ang mga tao, ang kanilang kultura, ang kanilang koneksyon sa lupa at sa dagat. Katulad ng sinabi ng aking ina kay Benjamin, sabi ni Ligaya. Ang kayamanang hinahanap mo ay hindi ang kayamanang kailangan mo. Tumango si Makisig. At napag-alaman ko na ang mga dokumento sa loob ng envelope ay higit pa sa inaasahan natin. Hindi lang ito titulo ng lupa para sa San Isidro, kundi pati na rin ang mga karatig na lupain, mga lupain na kasalukuyang pinag-aawayan ng iba't ibang developer, kasama ang dating kompetitor ng aking ama. Ano nang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, ang legal na karapatan sa malaking bahagi ng Palawan ay nasa kamay ng mga inapo ni Amihan, sayo, Ligaya. At sa komunidad ng San Isidro. Natigilan si Ligaya, hindi makapaniwala sa implikasyon nito. Ibig sabihin, hindi lang natin naligtas ang San Isidro. Maaari nating protektahan ang malaking bahagi ng Palawan mula sa overdevelopment at exploitation. Maaari nating tiyakin na ang pag-unlad ay sustainable at makatarungan para sa mga lokal na komunidad. Hinawakan ni Makisig ang mga kamay ni Ligaya. Pero desisyon mo ito, Ligaya. Ikaw ang legal na tagapagmana. Tumingin si Ligaya sa mga dokumento, pagkatapos ay sa malayo, kung saan nakikita niya ang dagat at ang komunidad ng San Isidro. Nakita niya ang mga bangkang papalaot, ang mga batang naglalaro sa baybayin, ang mga magsasaka sa kanilang mga bukid. Isang komunidad na nabubuhay ng simple ngunit masaya, konektado sa lupa at sa isa't isa. Hindi ko kailangan ng desisyon, sabi niya sa wakas. Malinaw ang nais ni Don Manuel. Ang lupa ay para sa komunidad, hindi para sa isang tao o pamilya. Gagamitin natin ang mga dokumentong ito para protektahan ang Palawan, para tiyakin na ang pag-unlad ay nagbibigay benepisyo sa lahat, hindi lamang sa ilan. Ngumiti si Makisig, puno ng pagmamalaki sa desisyon ni Ligaya. Iyon din ang iminungkahi ng aking ama. Sabi niya, handa siyang tumulong sa legal na aspeto para matiyak na ang mga dokumento ay magiging balido sa modernong batas. Talagang nagbago ang iyong ama, sabi ni Ligaya na mangha. Salamat sa iyo, sagot ni Makisig. At salamat sa iyong ina. Ang mensahe niya ang nagbigay ng pagbabago sa kanya. Tumayo si Ligaya at nilagay ang mga dokumento pabalik sa kahon. Kailangan nating sabihin ito sa buong komunidad. Kailangan natin silang isama sa desisyon kung paano gagamitin ang mga dokumentong ito. Gagawin natin, sang-ayon ni Makisig. Pero sa ngayon, mayroon pa akong isang bagay na gustong sabihin sa iyo. Lumuhod siya sa harap ni Ligaya, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ligaya di makulangan, sa nakaraang taon, nakita ko kung gaano kalalim ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, at sa lupang ito. Nakita ko ang iyong tapang, katapatan, at karunungan. At unti-unti, nahulog ang aking puso sa iyo. Binuksan niya ang kahon, inihayag ang isang simpleng pero magandang singsing na may isang perlas. Hindi ito ang pinakamahal o pinakamalaking singsing, ngunit ang perlas ay mula sa dagat ng San Isidro, kinuha ng iyong ama mismo. Tinanong ko ang kanyang pahintulot, at matapos ang ilang oras ng pag-uusap, ibinigay niya ito. Nagulat si Ligaya, hindi inaasahan ang proposal. Makisig.
Ligaya, mahal kita. At gusto kitang makasama habang buhay. Hindi bilang tagapagmana ng makaraig o bilang negosyante, kundi bilang isang simpleng lalaki na natagpuan ang kanyang tahanan sa piling mo at ng San Isidro. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Ligaya habang tumatango siya. Makisig. Pakakasalan kita. Isinuot ni Makisig ang singsing sa daliri ni Ligaya at tumayo para yakapin siya. Sa kanilang likuran, lumabas mula sa mga kalapit na bahay ang mga residente ng San Isidro, si Mang Ernesto, si Malaya, si Kapitan Eduardo, si Aling Josefa, at maging si Benjamin Macaraig. Lahat sila ay pumalakpak at nagdiwang. Alam nila, tanong ni Ligaya, nagulat. Alam ng buong komunidad, pag-amin ni Makisig. Mahirap magtago ng sikreto sa isang maliit na lugar tulad ng San Isidro. Lumapit si Mang Ernesto at niyakap ang kanyang anak. Masaya ako para sa'yo, anak. Napakaganda ng kinabukasan na naghihintay sa'yo. Salamat, tatay, sagot ni Ligaya, yakap pa rin ang kanyang ama. Ngunit hindi ko kailangang hintayin ang kinabukasan para maging masaya. Masaya na ako ngayon dito, kasama kayo. Lumapit din si Benjamin, medyo nag-aalangan pa rin kahit na 1 taon na ang nakalipas. Binabati ko kayo, sabi niya. At gusto kong ipaalam na ipinasa ko na ang lahat ng aking negosyo sa Palawan kay Makisig. Siya na ang mamumuno sa mga ito, kasama ka, Ligaya. Alam kong gagabayan niyo ang mga ito sa tamang direksyon. Salamat, Benjamin, sabi ni Ligaya. Para sa lahat. Hindi, sagot niya. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Ipinakita ninyo sa akin ang tunay na kayamanan, ang pamilya, ang komunidad, at ang pagkakataon na ayusin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Habang nagsisimula ang selebrasyon, umakyat sina Ligaya at Makisig sa maliit na burol malapit sa baybayin, kung saan matatanaw nila ang buong San Isidro. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, naglalagay ng ginintuang liwanag sa komunidad. Naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo na hindi ko gusto ang bahay na ito? Tanong ni Makisig, tumutukoy sa bahay ni Don Manuel na nakikita nila mula sa burol. Hindi ko maintindihan kung bakit obsessed ang tatay ko rito. At ngayon, tanong ni Ligaya. Ngayon, naiintindihan ko na, sagot ni Makisig. Hindi lang ito isang bahay. Ito ay isang simbolo ng pangako, ng pag-ibig, at ng pagkakaugnay ng nakaraan at ng kinabukasan. Tulad ng gintong susi, sabi ni Ligaya. Na nagbukas hindi lamang ng lihim na silid, kundi ng mga puso at isipan din. Tumango si Makisig, hinawakan ang kamay ni Ligaya habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Sa San Isidro, ang mga ilaw ay unti-unting umilaw, nagliliwanag tulad ng mga bituin sa lupa. Alam mo, sabi ni Ligaya, noong una, akala ko ang kwento natin ay tungkol sa paghahanap ng kayamanan at pagsagip sa San Isidro. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ito ay higit pa roon. Tungkol saan? Tanong ni Makisig. Tungkol sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi ito ang ginto o ang lupa o ang kapangyarihan. Ito ay ang mga tao na mahal natin, ang komunidad na kinabibilangan natin, at ang mga alaala at pangarap na nagbibigkis sa atin. Yumakap si Makisig kay Ligaya, pinapanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot tanaw. At ang pinakamahalagang kayamanan, sabi niya, ay ang pagkakataon na ibahagi ito sa mga taong mahal natin. Sa ibaba, ang mga tao ng San Isidro ay nagtitipon para sa isang selebrasyon, hindi lamang para sa engagement ni Ligaya at Makisig, kundi para sa bagong simula ng kanilang komunidad. Isang komunidad na nakaligtas sa banta ng pagkawala, at ngayon ay nakatayo ng mas matatag at mas buo kaysa dati. At sa gitna ng lahat, ang gintong susi, ang maliit na bagay na nagpasimula ng lahat, ay nakalagay sa isang glass case sa loob ng museum, isang paalala na minsan, ang pinakamaliit na bagay ay maaaring magdulot ng pinakamalaking pagbabago. At na ang tunay na kayamanan ay hindi palaging nakatago sa mga kahon o nakabaon sa lupa, kundi nasa mga simpleng bagay na madalas nating hindi napapansin, ang pagmamahal, ang koneksyon, at ang kapangyarihan ng paggawa ng tama, kahit na ito ay mahirap. Sa buong Palawan, ang kwento ng gintong susi at ng bahay ni Don Manuel ay naging isang alamat, isang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at pagbabalik-tanaw. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang mga pangako ay dapat tuparin, ang mga pagkakamali ay maaaring ayusin, at ang tunay na kayamanan ay nasa ating mga puso. Mga minamahal na tagapakinig, ang kwento ni Ligaya at Makisig ay nagpapakita sa atin na ang bawat aksyon, kahit gaano kaliit, ay may potensyal na magbago ng maraming buhay.
Tulad ng gintong susi na natagpuan ni Ligaya sa baybayin, ang bawat kwento ay may kapangyarihang buksan ang ating mga puso at isipan sa mga bagong posibilidad. Kung ang kwentong ito ay umabot sa inyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. Araw-araw, nagdadala kami ng mga natatanging kwento mula sa iba't ibang sulok ng mundo, mga kwentong nagpapakita ng kagandahan at komplikasyon ng buhay. Ibinahagi ninyo ang paglalakbay ni Ligaya at Makisig, ngayon ibahagi ninyo rin ang inyong mga saloobin sa comment section. Anong aspeto ng kwento ang pinakaumabot sa inyo? Ano ang inyong natutunan tungkol sa tunay na kahulugan ng kayamanan? Hindi namin malilimutan ang San Isidro at ang gintong susi, at umaasa kaming hindi rin nyo ito malilimutan. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig, at tandaan, minsan, ang pinakamagandang kayamanan ay naghihintay lamang na matuklasan.